Romagaragasang pagpupala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo, maybe, simula versikulo 27 hanggang versikulo 35. Kaya ipinatawag ng Paraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, "Ngayon ko natanto na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ay ang matuwid at kami nga ng aking mga kababayan ng mali. Idalangin ninyo na kami sa kanya sapagkat hirap na kami sa ulan ng yelo at sa malakas na kulog. Pinangangako kong kayo ipapayagan ko ng umalis at lalong madaling panahon." Sinabi ni Moses, "Pagkalabas ko ng lungsod, dadalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kudlog at titigil ang ulan ng yelo. Sa gayon malalaman ninyong na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Bagamat alam kong kayo at ang inyong mga taon ay hindi natatakot sa kanya. Ang mga tanim na lino at ang mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang mga sibada at namumulaknak na ang lino. Hindi na ang trigo at ang ispalta sapagkat huling tumubo ang mga ito." Umalis si Moses at lumabas na ang lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog at ang ulan ng yelo. Nang makita ng Paraon na tila ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya dahil dito muli siyang nagkasala pati ang kanyang mga taon. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. So, sa passage na to, ma-realize natin na si Lord talaga is all-knowing. Alam niya na ang mangyayari ahead of time. At alam niya yung peking pagsisisi ng Paraon. Yung kunyari nagsisisi na siya at inako niya na ang kanyang kasalanan, pero kalaunan binago niya na naman ang kanyang isip at hindi niya na naman pinalaya ang mga Israelita. Kaya tandaan nyo na ang faking o yung fake repentance, talagang mas greater ang kanyang disaster o yung kaparusahan. Pero sa passage nito, leader si Paraon, o yung Paraon, ang leader siya ng Egypt. Kaya kung ganito ang leader mo na matigas ang ulo at sumusuway sa Diyos, ay naku, ano ko kaya ang pwede mong gawin? Pero ang masaklap dito, yung mga opisyal ng Paraon ay katulad din niya. Kaya talaga na pag masama ang pinuno, masama din yung mga tagasunod niya. Kaya idalangin nyo ang inyong mga leader.